lang ibig sabihin no'n, ang Malacanang talaga interesado sa impeachment at magpapatunay na sila ang nasa likod ng impeachment. Ayan. Samantala, Attorney Sal, kinwestiyon naman ng Malacanang yung hakbang ng kampo ni Vice President Sara Duterte na alisin nga yung naalisin ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth sa mga ebidensyang gagamitin sa impeachment trial. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ang SALN ang isa sa pinakamahalagang dokumento sa aligasyon ng unexplained wealth laban sa Vice Presidente. Iginiit naman ng depensa na hindi dapat isama yung ilang dokumento na tinalakay sa pagdinig ng Kamara dahil hindi umano ito bahagi ng original na impeachment complaints at may issue rin sa due process. Samantala, nagpapatuloy pa rin yung pre-trial conference habang inaayos at minamarkahan pa ang napakaraming dokumentong may kaugnayan sa kaso. So, ang nakatakdang magkaroon ng paglilitis Attorney Sal sa July 6. So, ano pong inyong komento doon sa sinabi ng Malacanang na dapat daw isali talaga yung SALN, Attorney Sal? Hindi isa lang ibig sabihin no'n, ang Malacanang talaga interesado sa impeachment at magpapatunay na sila ang nasa likod ng impeachment. Ay tanggapin natin itong balita mula sa Senado dahil pumalag ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa mga aligasyon ng prosekusyon na nangungopia daw umano sila na mga ihaharap na testigo. Tinutulan din ng defense team ang mungkahi ng prosekusyon na common marking sa mga parehong ebidensyang gagamitin na magkabilang panig. Alamin natin sa balita ni Sheena Torno. Kwenisyon ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang basihan ng prosecution panel patungkol sa listahan ng mga testigo ngayong sabay nagsumite ng pre-trial brief ang dalawang panig sa Senate Impeachment Court. Muling pinalawig ng Clerk of Court ng Senate Impeachment Court ang proseso ng marking of evidence bilang bahagi na nagpapatuloy na pre-trial conference sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Kinakailangan pa ng dagdag na oras upang mamarkahan at maitalang napakaraming ebidensya at dokumentong inihain ng magkabilang panig. Kabilang sa mga dokumentong sinusuri at minamarkahan ng mga kaugnay ng Article 1 na tumutukoy sa munoy maling paggamit ng confidential funds. Gayon din ang Article 2 na may kinalaman naman sa munoy hindi maipaliwanag na yaman o unexplained wealth ng pangalawang Pangulo. Pero may mungkahi dyan ang prosekusyon. Initially, we asked that if it is possible na one marking for common exhibits. Maraming exhibits ang prosecution na adopted ng defense. So, we requested na marking of common exhibits, meaning isang exhibit, doon na magmamark parehas. Sinabi din ng lead trial prosecutor na si Batangas Congresswoman Jervy Luistro na ito ay upang mapabilis umano ang proseso sa napakaraming dokumento. Pero tutol dyan ang kampo ng depensa. Hindi po option because as we said, like for example, a very concrete example nga this morning is nagkaroon ng discrepancy yung document namin sa document nila kahit na iisa lang, no? Yung sa itsura, iisa lang yung dokumento, but when you turn the page, nagkulang ng isang page. Yung sa kanila, yun yung reality. That's why we prefer that we mark our own pieces of evidence. Ang gusto kasi ng prosecution is that all their documents be marked. Para naman kami. 'Di ba? Nasa kanila lang yung documents. This is not different from regular trial. The parties always have the option to mark their own documents. The court never says no to that. Pag pumunta sa trial, bibilis to. Kasi pwede namin sabihin, yung exhibit, for example lang, exhibit 1-A namin, kami na maglalabas. Hindi na namin hingin sa kanila. Tapos sabihin nila, hindi namin nadala. Sorry. Diba? Pumalag din ang defense team ni VP Sara sa mga paratang ng prosekusyon na nangongopya umano ang mga ito ng mga testigo sa impeachment. Sa tingin ko po, sa aming pananaw, hindi naman po tama yung terminology na mirroring or adopting. Nasa bawat panig naman po yun kung sinong witnesses at anong mga dokumento ang iprepresenta. Ngayon, pagdating doon, if they file such a request, motion, manifestation, the defense is ready to respond accordingly. Git pa ng depensa, papaano mangyayaring na kinopya ang listahan ng mga testigo, gayong sabay nagsumite ng pre-trial brief ang prosekusyon at kampo ni Duterte sa Senate Impeachment Court. Itinanggi rin ng depensa na kulang ang kanilang mga abogado sa pre-trial conference, particular na sa marking of exhibits. Kasunod ito sa panawagan ng prosekusyon na dagdagan ng depensa ang kanilang mga abogado upang mapabilis ang proseso. I hope that they will be able to confer and
convince the defense team to provide additional lawyers to attend to the marking of exhibits, considering the possible additional measures which will be adopted by the impeachment court. Ang pahayag ni Luistro ay kinontra naman ng defense team ni Duterte. The opposite is true. It was actually the private prosecutors who lacked a certain personnel for the marking of the exhibits. Siguro hindi lang naintindihan masyado ni Representative Luistro ito kasi hindi naman sila nagpa-participate buong araw. So they just appear in the morning and then they leave and then they leave the rest of the task to the private prosecutors who are handling the case. So siguro we are in the best position to deny that claim, and we are saying now that we are not undermanned. Bila naman ito, tiniyak naman ng Senate Secretary sa Depensa at Prosekusyon na dadagdagan ng 2 marking station ng Article 2 para mapabilis ang proseso. Ibig sabihin, mahahati ang grupo at mapapabilis ang marking of evidence sa mga natitirang reklamo laban sa Vice Presidente. Hiniling naman ng prosecution panel na ma-extend hanggang Sabado ang pre-trial conference dahil sa dami ng ebidensyang kailangang markahan. Mula dito sa Senado, para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Ayun po, Attorney Sal. Una pong gusto malaman ng taong bayan, Attorney Sal, ano po ba itong common marking na sinasabi nila sa pagdating sa pre-trial conference at yun namang sa issue ng nangongopya daw ng witnesses, Attorney Sal. Ano pong inyong masasabi dito? Unang-una, yung tinatawag na pre-marking, yung mga dokumento ng bawat panig, ay kailangan talagang markahan mo para pagdating sa trial, madaling matukoy kung anong dokumento ang gusto mong ilabas o gawing ebidensya. At nagkakaroon ng common marking kung parehong dokumento ang ebidensya ng dalawang panig. Kaya lang, ang problema, gaya ng sinabi ng abogado ng defense, pareho nga ang dokumento nyo, pero pag binuksan mo, kulang yung kanila. Kaya ayaw nilang pumayag na common. Kailangan, iba yung markahan nila. Kung baga, kung exhibit 1 dun sa kabila, sa kanila man, ibang exhibit. Diba? Baka sa kanila, exhibit 2 yun. O kaya sa kanila, exhibit 1A. Para hindi magkalituhan. Kasi pag sinabi mong parehong marka, tapos iba naman pala yung kulang yung dokumento ng kabila, malulugi yung yung mas kumpletong dokumento. Kaya tama yun, paghiwalayin na lang. At saka yung dahilan na madidili, hindi naman madidili, markaan lang yun Madali lang yung marka ng dokumento. At pagdating naman doon sa, ano yung pangalawang issue? Yung pangopya daw ng mga testigo, Attorney Sal. Ang ibig sabihin nila, yung testigo nila, yun din ang testigo ng kabila. May problema sila doon. Kasi, pag yung taga-usig, ang ebidensya mo ay yung mga testigong pipresenta mo, kukunin din ng defense, isa lang ang ibig sabihin nun. Mahina ang ebidensya mo kasi mismong defense gagamitin yung sarili mong ebidensya laban sa'yo. Ilang ang ibig sabihin nun. Ayan. Gaya na sinabi natin, talaga namang wala namang kakwenta-kwenta yung grounds ng impeachment. Kaya kita mo, kung ano yung testigo nyo gagamitin din namin. Yan ang punto ngayon ng defense. Di wala kayong kalaban-laban. Ayan. At meron pa nga doon isang part sa balita, Attorney Sal, na ni-request ng prosecution panel na magdagdag pa ng additional abogado yung nasa depensa. Pero buwelta naman nung nasa defense team na sila nga daw mismo, yung mga house prosecutors, ay hindi daw doon nag-i-stay sa Senate impeachment court ng whole day. Naiwan lang doon yung mga private prosecutor, Attorney Sal. Ano yung ibig sabihin na pinapadagdagan ng abogado ang defense? Yes, Attorney Sal. Yun yung request ni Head Prosecutor Congressman Jervil Luistro. Bakit daw? Para daw mas mapadali daw yung pag-aano ng mga ebidensya, Attorney Sal. Yung sa marking din na issue. Kinalaman ng ang dami ng abogado rin
Eh, marking lang nga yun eh. Kahit isang abogado, pwedeng gawin yun. Ang kailangan doon, marami silang staff na magmamarka. Dahil kung isa lang, mahirapan. Ayan. Yan, maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, may isa pang issue. Dahil natanggap na ng defense team ni Vice President Sara Duterte yung mga inihain na manifestation ng House Prosecutor Panel para sa nagpapatuloy na pre-trial conference ng Senate Impeachment Court. Hiniling naman ng prosecution na mabuksan yung tax record na mag-asawang Vice President Sara at si Attorney Mans Carpio. Si Sheena Torno magbabalik sa balita. Kahon-kahong dokumento na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Manasseh Carpio ang transmitted na ng House Prosecutor Panel sa Senate Impeachment Court. Ito ang sinabi ni Representative Laila De Lima, miyembro ng prosekusyon na bahagi umano ng dokumentong kanilang ihaharap bilang ebidensya sa impeachment proceedings. Kasabay nito, naghain din ng prosekusyon ng mga manifestation para hilingin na i-adopt ang 4 na dagdag na pre-trial measures bago tuluyang magsimula ang paglilitis sa July 6. Unang hiniling ng prosekusyon ang paggamit ng Filipino at English sa paglalahad ng mga testigo, gayon din sa direct at cross-examination. Pangalawa, ang pagpapahintulot sa mga public at private prosecutors na makalahok sa pagtatanong at pagpresenta ng mga testigo. Ikatlo, ang pagpapatupad ng reciprocal 3-day disclosure ng mga testigo ng magkabilang panig. At ikaapat, ang pagbubukas ng sealed BIR box na laman ang tax documents na VP Sara at Carpio. So since we are in the marking of exhibits, this is the proper stage na kailangan na rin siguro buksan yan para magkaroon na ng inventory of tingin namin that would aid also in more efficient and more expeditious conduct of trial kung mabuksan na rin yan ngayon during the stage ng pre-trial. Kung maaalala, hindi nabuksan sa pagdinig ng House Committee on Justice ang naturang box matapos na manaig ang boto nang ipaubayan na lang ang pagbubukas nito sa Senado na tumatayong impeachment court. Dagdag pa ng prosekusyon na posibleng magdulot ito ng pagkaantala kung sa mismong impeachment trial ito bubuksan. Kung gagamitin as evidence by either or both parties. So mas maigi na anyway, ongoing pa naman yung marking dito sa pre-trial ay makahabol yung pagbukas ng BIR box na yan. Pero tugon naman dyan ang defense team ni Duterte. We will formally respond to the manifestation. We're very reasonable naman sa defense, but siguro I won't give any details right now. Let's wait na lang po for formal response. Iginit din ni Atty. Michael Poa ng defense team na hiwalay ang usapin ng assets na mag-asawa sa kanilang tax records. Binigyang diin pa nito na base sa desisyon ng Supreme Court, tanging mga nagawang paglabag habang nasa pwestong isang opisyal lamang ang maaaring isama sa impeachment case. Ang main contention naman po namin doon, anything outside, anything before her term as Vice President does not constitute as an impeachable offense and therefore should be excluded from the proceedings. So, hindi po pareho yung BIR box at that issue. Pero kung ang Senate Secretary na siyang tumating Clerk of Court ng Senate Impeachment Court ang tatanungin, ukol sa ika-4 na manifestation ng prosecution. I wouldn't want to preempt any decision on that, but for today, I will inform the Senate President that we have received a manifestation and that would include that box of evidence. Aminado naman si Bantug na bagamat mabilis naman ang marking of exhibits, dahil sa mga idinagdag na marking teams ay malabo pang matapos ang pre-trial conference nitong Miyerkules. Aabot kasi sa 8,000 dokumento mula sa Article 1 at Article 2 ang kailangang mamarkahan. Dahil dito, bigo pang mailabas ang pre-trial order ngayong linggo. Supposing that we end tomorrow, what may happen is that we may not be able to release the pre-trial order by tomorrow. Because per the approved calendar that was released before, we were supposed to also issue the pre-trial order. Sa tansya ni Bantug ay posibleng mailabas ang pre-trial order sa susunod na linggo ng Lunes o Martes. Pero hindi ibig sabihin ay sisimulan na kaagad ang impeachment trial dahil bibigyan pa ng pagkakataon ng defense at prosecution na magsumite ng kanilang mga komento tungkol sa naging resulta ng pre-trial conference. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Attorney Sal, posible po ba na dito sa pre-trial conference mabuksan na yung nire-request ng prosecution team na mga tax record na nasa box? Ano po masasabi niyo dyan?
Nasa impeachment court yun. Ang gawin nila, di humingi sila ng permiso ng buksan na para kung gusto nila markahan, markahan. Yan lang ang gagawin nila. Saka alam mo, masyado pang marami silang sinasabi. Markahan nyo na lang ng markahan, yung pwedeng markahan. Yung hindi, di humingi kayo ng permiso para matuloy na yung impeachment. Pareho lang kayo, kakadiferensya.